Dili ba diya? Paano na siya? Kama lang na siya. And I will introduce to you one person sad nga ni fail sa una. Isa ni siya ka disipulo and one of the 12 ang iyang ngalan kay si Judas. So, isa ka tao nga kita nakabalo siya ngalan. Judas, traitor. But at some point silang life sa una kay siya biyatong tao nga nakauban ni Jesus, di ba sa una? And to show this integrity niya, muna siya ang kailangan nato marunduman. Judas threw the 30 pieces of silver after failing. Peter, it's a gibuhat ni Peter, after denying Jesus, he wept bitterly. Dua ka reaction, laylahi. Dua ka tao ni fail, laylahi. Pero muna siya ang difference nila. Ang isa nagpalayo, ang isa nidoon. Ang isa nagpalayo sa Diyos, ang isa nidoon. And Judas threw the 30 pieces of silver, and he was filled with remorse. Pagbaso. Ug tungod ana, nagpalayo siya sa Diyos, ug naghiko. Ang isa dayon, Peter wept bitterly, ug nagmahay siya sa iyang gibuhat. But at the end of the day, he still approached God. In the same way, akong pamataan na karon mo, encouragement ba ni or pagtigbas? But what if may tabok sa ito sa iyo? What if tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi, tungod sa mga pressure sa kinabuhi, tungod sa mga tentasyon sa kinabuhi, ikaw sa kini-fail? Siguro wala ni mo na-meet ang standard ni Lord. Siguro ang giingon sa imong life coach mo kay inani na may buhaton na. Kuya, kailangan naman ninyo buhaton lang ka. Pero ni-fail ka aning area, at sa kaya may buhaton. Kailangan ba kamudagan, magpalayo, and then end na din imong life? Or kailangan ba yun, pastor nga, want to go kay Jesus? So, dagan na differences, no? But, tuguti ko sa pagpungutan na ani sa inyo. Huwag mo niya itong title karon nga kahapon. Why me, Lord? Ngano ako? Why me, Lord? Ngano ako? Kaya kita tanan, naka-experience tao mga pagsulay, nga dili yun nato gina-expect. Amen. Amen. May mga pagsulay yun nga, gusto kita wala ta nagdahom nga itong magian, sakit, kanang mawadan, or mga lack sa kinabuhi. Pero kailangan sa Diyos nga kita igsuon, kailangan ta magpadayon, especially sa pagpangalaga. Ako, para sa nga makabulong tanan, no, to the vulnerability sa matagusa. Tayo mga times sa akong life na mismo ako, di na ko ganahan ko gitara, simbahan. Kaya gisulayan ko sa Diyos na mga panahon nga kanang imbes nga madto og church na nakasimbahan na ako sa ko kay magpahulay sa panahon na kaya gisulayan lang ka, discourage na ka, ignan ngayon ka di mao, salihan ko di mo, sakitan tao sakitan tao ng pangit. No? May mga times kinana ako sa mismo maka-experience kinana. Pag dili na siya, late na bitaw mga weeks na gian. Ganina na itabo. No? Ganina na itabo. Gapon na itabo. At mismo ako, ibadlong ko sa Diyos niya. I give up. Ayaw give up, I mean. Muna siya ang tulong kabutang na kailangan natin tundungon when we commit mistakes. Natubangan sa Diyos, natubangan sa tao. Pinakauna, don't give up. Ayaw o give up. Because failure is part of your success. This failure is part of your success. In Matthew 27:4-5, I have sinned, he declared, for I betrayed an innocent man. What do we care? They retorted, that's your problem. Then Judas threw the silver coins down in the temple and went out and hung himself.
Big difference. Judas na, no? But, kung kailangan yun nga atong isgutan ni, nga dili ka mo give up. Dili naman ako ang naingon sa iman, di ba? Dili lang ako ang naingon sa imo nga. Para yun. Apil yung life coach, naingon na. Apil sa Pastor Josh, naingon na sa imo. Para yun lang, so on. Because you are capable of deciding. Just remember, there is still a chance every day. Naagyo a chance every day. That's why you don't have to give up. Do not abandon the Lord, because He has been with you before, during, and after these challenges. Because ang mga tao daw nga dili ka give up, na sila'y mga reward puhon. It could be that their story mahimo siya og lampara sa uban nga agisan sa pagsulay puhon. That's why you don't have to give up. You don't have to abandon the Lord. Big difference. Judas gave up, Peter did not. Who made the most impact sa ilaha duwa? Diba? Si Pedro mismo. That's why it's so dili na mong inibag-o sa ato, no? Balik-balik na yun ni. I just want to kanang mahubutang ni sa inyo na no? Nga dili naman yun kailangan give up ka. He has overcome naman, di ba? Ang imong pagsulay, nagyan naman sa uban. Even sila, no? Basit sila, wala sila ka surpass atong pagsulay. And you have to prove to them mismo na kaya man, basta na si Lord. Basta na lang yun si Lord, kaya man. Diba? So, that is the first thing you need to do. Second, mubok ra kayo na siya yung mga igsoon. John 21 verse 7, Then the disciple Jesus loved said to Peter, It's the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped for work, jumped into the water, and headed to shore. Second, nadungganan nimo ang don't give up. Ikadua, come to Jesus. Kailangan magigay no, mamudol ta kay Jesus. Dili nimo kaya kung ikaw lang. Amen. Amen. May mga panahon nga, abi nimo kaya lang nimo, pero dili lagi pigsuon. Tanan na siguro nakabantay no that na yung mga tao nga ilang gitry ang ilang best nga mo duol iya lang mo adto musulay sa mga pagsulay iya lang, but at the end of the day dili nila kaya. That's why you need to come to Jesus. Don't think of what you did. Ayaw na una-una ang imong gibuhat. Ayaw na una-una no nga katong abutang. It could be as big as a rock. No, kaya ang grasya sa Diyos as big as an ocean man, di ba? Pero dili sa nato kalimutan to the point nga magbalik-balik na lang sa imo ha. No. You commit a mistake, pero ang gakay tawag kay Lord, gracious man ka. Sige, balik ka ni Lord. Kidagan di ko gakatun-an ani nga pagsulay. Ayo, sir. Ang may tabo dapat kay nag-agi kag pagsulay, nagtuon ka sa pagsulay, ug dili na nimo dapat buhaton to mga sayop during sa pagsulay. No? Kay dili man ka makaduol kay Jesus nga ikaw na, no? Kung napagyapon to nga mistakes yung una-una, nagyapon na nga mentality sa imo nga ay okay ra magyapon makasala, Lord. Ay okay ra magyapon nga buhaton to nang babalik, Lord. Kay ikaw man. Just come to Jesus. At all costs, come to Jesus. If you did something, don't let it be the hindrance of you not going to Christ. Kung nakabuhat do ka, kung dili mao, don't let it be the hindrance nga makapalayo ka siya or dili ka makaduol siya. Ako igsuon, kapila naman ko na kapila naman ko na suspended. Sad story. Sa akong pagpangalagad, no? Shout out sa worship team. Ako sa worship team, ang gid ko. Nahitabok na ako sa church noong 2016. Nakabalo na ako gitara.
part na ko sa worship team diretso. No, gani si Gabriel sa. Tapos sa worship team, ulo gitara, and then nagya po ng double light. Ana, bakang-bakang yabon pag-istahan, no? So, kabalo, yan ang knowledge sa music. Pag ito na ako sa worship team, ana si Pastor Jam sa akin, dali ka, sulod ka kay Gon. Ganang, pagtudlo ka sa mga katandang. So, matali, tabo, nahimo kong head sa worship team, sa pricing ang worship team. Nanitabo kay dili pa man gyud ko kanang Christian nga luto. Nanitabo Friday ang youth church, Thursday mag-practice, Monday to Wednesday late magbuhato. Napa may mga barkada pagid nga dili mo. So Monday to Wednesday bakang-bakang nag-inom sa kuan karinderya, usahay kay mamuntagan, usahay kay giapas. Nabagay yung mga panahon nga during practice na ako alas 6 and then battle of the bands alas 5. Pero ulawon man lagi nag-inom sa una. Ayaw mag battle of the bands, ayaw nag-practice. Bakang-bakang. And at one time, niabot yun sa punto sa kong nauna, Lord, dili na ko. Dili na ko sa imo, o dili na ko sa kong bisyo. Pag isa lagi solusyon na ni Lord, mo give up. Ang ito po, 1 year sa niya pagpahulay, akong kinabuhi, wala nagkadima. Nemo ko o ng adik sa dili sa droga, at sa inom. Nitabo nga, adik po yun ko, kaya ako iyak at nga time. Adik po yun ko, na, di ba? Dili man siya ako na yung ginaingon sa inyo to condemn myself. But I want you to know nga napag-i chance. Basta, udoon lang yun ka kay Jesus. Doon lang yun kay Jesus. Ayaw give up? Udoon kay Jesus. No. There are many Christians who had their potentials nga namatay tungod kini-give up sila kay Lord. May mga kauban nato sa life group sa una. Nakabulog ka mamay kay mawali. Kabulog ka nga kani kay encourager. Kani kay maayo kay siya mo abi-abi ug tako. Kani kay maayo kay mo tights. Kani kay kanang best friend nako. Kailangan siya sa tanan ako mga pagsulay. Aka sila karon. Aka to sila karon. At siguro nabuhat na nato tong part. Wala na ito nakabuhat og mga sayop sila ang kinabuhi, na-encourage sa pagid nato. Siguro, nadala lang sila sa alon sa kinabuhi. But remind them today, ayaw ni ipalabay nga adlaw, nga dili ni mo sinaignan, nga kailangan mo balik kay Jesus. Amen. Kailangan dili mo sinaignan karon. Kailangan mo balik kay Jesus. Nako life group member sa una, nga kanit siya, hiwi. Siya na. Kamot na yung akong life group kay Nana, medyo nagan hiwi. Kamot naman sa hiwi. Dili straight, hiwi siya. Na mga bayad pa. Ay! Nagan ko member ng mga bayad sa una. Abot lagi rin eh. Bayad ko gusto na Lord. Dili man siguro. But nag-give tayo year 2022 nga magtipok me at ito ko gadela mag-life group. Na akong mga life group nga bayad sa abis siguro sa uban nga bayad sa ko nung nga formal lang man namin. But natin mga time nga ato pala ito encourage sila ha. Kuya, kanang nakay mga 100 pesos na niya kuya kailangan ginako ang PT karon. Mata mag-church niya. Sige, call me. Manako. May mga times nga kata mga isa na sa jawayan kay Kaburus. Kaburus ang ayat. Kaya din ko siya nga. Owe, awi ba na akong dili? Di na ako yung hilig. Siya din kay, huwag mo ginakabugan kuya. Oy, lalaki mag-usulod. Grabe. Grabe ginong katawa sulod. But kailangan din niya i-encourage sila. I give up. Ayaw give up. And karon, although dili pa sila Christian,
But kato siya kay na siya anak. Oh. Hiwi ka mo siya. Pero na siya anak. Okay. Ikatulo rin itong niya akong life group member yapon. Kaya Japan ka mo siya. Kiay yapon. Kiay. No. Hindi siya straight. Right yapon. But kaya siya kay muna siya akong pinaka-favorite. Kaya kailangan man yung ubanan. Di ba inaalam ng life group? Kailangan yung ubanan. Doon sa may mong tarong. Kaya siya kay apel siya kung na-pageant sa 2017 to 2018, 2019, 2020. Na isa ka adlaw na wala na siya naingon sa ako. No, nga kailangan na niya i-pass ang crown. No. Nakilala, di ba? Kaya 2019 nga ni Daog, kailangan niya i-pass ang crown sa 2020. Mura ba no, kaya Miss Universe. So, boto, nabot na sa time ni Nana. Wala ko niya gignan. Nga, ipas na niya ang niyang crown. Ito pag-adil na. Tulad to. Kita na ako ang kanang gay nga budget. Tana-tana rin ko, kakatawa. Uy, di nga naman ko naman to akong life group member. Nga lalaki na ba? Lalaki na yun siya. Kaya ginaingon sa ako. Ako kayo na ako life group member. Nag-gown. Naka-crown pag yun. Uy! Naka-lipstick pag yun. Nasya rin to. And nanang ceremony, ipasa na ang crown. Ako rin sa likod kay grabe Lord mo. Saan ni Lord? Kanang binuang? Or saan ni kanang lalaki na mga siya? Nga nung lugar nga nabayad siya balik. Iba't siya balik Lord? Sige pangutan ng sino ako. And muto, ipasa na niya ang crown. Lingkod na siya. Ako din niya sa iyang likod kibali. Okay, wala ko na nawag sa iya. And tingala mo kaya nitindog siya galit. And nakita ko niya, nakagawad pa, naka-make up, wala nang crown kibali. At ako siyang katubangan, nag-eye to eye with me. And sumangalin siya, may katawag. May siya katawag, kalit-kalit. Yan, doon siya nag-CR, nag-ilis. So, moto siya ang pan. Moto siya ang naitawag ko sa akong mga life group member. Ano kailangan man mo i-share, i-apply. Kidili lagi instant, no, ang kabaguhan. Karon, ito nga akong life member, praise God, kay lalaki niyo siya. Amen. Amen. Pero nga tayo sad nga, dili niya siguro bugkan niya, kanang maligya siya. Nagya po ng halit ito kung ano nagyapon ba? Pero kung nakakasi niya ang tubangan, lalaki yun ang pag-aay. Ay, nagagap ko. Oh! Inanay yun, no? Wala kayo diretso mga bago. Unless kung siya mo doon diretso. Amen. Amen. So that is my story. In the past 4 years of me being a life coach, na-realize na ako nga ang imong member bitaw karon kani bitaw ang mga life group member iman ni yun ni gani ni sila gulo no kani sila kay dili ni sila mga kanang wise man bitaw nga one word brigid bago din na sila alikod din sila balik silang mga binuatan tanan gyud mga member dili man na di man ni sa dapan no di man ni sa main dili man sad ni applicable sa dabilag. Sa main naman ito kakita mo. Magaling na sila mga ulo to the point nga kailangan mismo ikaw atuan mo niyo silang mga panimalay. May mga panahon, kinana. May mga panahon nga akong life group members na kaburos. So, isang dyan kayo, mag-chat nagyatog ka. Okay na. Kailangan na niyo mabuhion. Kailangan niyo matuan. Di ba? Sundan kay imong i-advise ayun na, ipalaglag na. Di pwede. Kailangan imong advice lang sa gikan sa Diyos. Di ba? That is the discipleship. O mismo, kailangan sa imong dumdumon as life coach na dapat makita si Kristo sa imong kinabuhi. Dili lang dahil sa tanang panahon no, na life coach ka, leader ka, kanang anak ito, kailangan sa niya, mo go down kasi ng level.
sometimes. That is leadership in Christ. No? And, maniyabot mo tayo, mga inanay. Reminder lang to, no? Sa ato, life coaches, members, Sunday goers, mga believers, that whatever you did for the past 2 weeks, 3 weeks, 1 week ago, glimpse na to, will come to Jesus. Come to Jesus. And remember, na dili lang ikaw ang nanginahanglan kay Jesus. Apil sa mga life group member, apil ang mga tao na taon-taon na. Mismo ikaw, nakalimot na kasi ilang mga pangalan. Nato, they also need Christ. Amen? Amen. So, ikatulo na yun. What are the 3 things we must do when we commit mistakes? Ikatulo, follow Him again. Follow Him again. John 21:22, Jesus replied, If I want Him to remain alive until I return, what is it to you? As for you, follow me. This was the statement ni Jesus in John 21. No, ngayang istorya ni kay Pedro towards kay John. I want John to remain alive para iyang masulat ang libro. Kaniyang mga libro. And lo and behold, I want you to follow me. And many of us, no, we forget nga ang atong pagpangalagad, personal siya, tubangan sa Dios. Amen. Dili na siya responsibility nimo tungod kay under ka ning life group. Dili siya responsibility nimo tungod kay na kay coach o ikaw ang member. Kailangan nimo siya buhaton tungod kay gigugma nimo ang Dios. Amen. So, this was a reminder of Christ kay Peter that also, no matter what you did, follow me again. Bisag unsa ang imong gipangbuhat igsuon, Jesus or God the Father also wants you again to follow Him. So, turn back to Him. There are many times in our lives, mismo ako maka-witness ani, that naidasig kay na ako maigsuon sa una. Yok ang camera, kalab. Naidasig kay na ako maigsuon sa una. No, nga nangalagad siya gaayo sa Dios. And then, open with me. Ngayon mo siya youth pastor sa isa ka church. And niabot sa point nga ang among pinag-uban na ito, okay, matulog kami, tapat namin. No? Dapat na istorya sa mga problema. Ako sa istorya ko sa mga problema. Bata ko ang balto, istorya ko sa imong crush. Siya sa istorya sa iyong crush. Okay, weird. Weird. So, ako rin na-realize na ako one day after na bitaw atong pagkatagap niya. Na-realize na ako ba ay, apil di siya, no? Bisan din minsan yung kasuod ng tao, apil di siya, ma-discourage. Apil din yung tao na yung kauban perminti, nga gadi na sigay mo perminti. Apil dito siya, yung ka-discourage. So, ato nga youth pastor na mo sa una sa Saka Church, uban may pangalagad ha, di ba ni? Uban may pangalagad, uban may bishop, so na, lubulay po. Uban mo sa meet ko ganing mga outreaches, may study may konsulasyon, inana. And at one time, na-realize na ako na, look, 1 year na ang church po. 1 year na ning konsul na church. And nag-iyak may bila ka member ang naka. Ang member kay pulo, 8 ka po, consistent nga 8, pasahay kay Lucy. Magulan kay tulura mo. Ako, kato siya, huwag ang hero, dapat na mo dito. Tulura yun inana. But at one time, mismo siya naingon sa ako. Dili na mo bro, kapoy naman. Isa na takatuloy nagtanong ni. Pero kapoy naman, wala lagi ani. Ako na siyang gignan niya. Ay lagi magyapon. Namagyapon niya sila nanti. Balaga ulan, ginamagyapon niya sila. Na yung mga panahon niya, di naman sila makasimba. Pero I give up yapon. I give up. I mean,
Ano yung siya, dili na ikot mabay, kailangan ako mag-eskwela, nagana kayo sa reason. Kailangan ko mag-eskwela, kailangan ako pagpalain akong career. Duda mo, wala yung itawag sa Diyos ng imong pastor. Okay, pastor. And then, lo and behold, live siya sa GC, live siya sa mga group chat. Akong pastor, yung ikwa, di na niya mga inani, medyo emotional ito siya, no, atong state, medyo nakaingon siya, pilit mo. And at some point, nawala ito siya, simbahan. Karon, kita na ako na namindya siya, pero wala yung Kristo siya ginabuhi. Na-realize na ako ba there are times, yun, kanina mga igsuon ni mo, kauban ni mo perminti, kauban na ni mo karon, pero at one time sa, pwede na siyang discourage. Pero na sa imo, kung imo encourage or dili. Pero ang pulong yun sa Diyos mismo, nag-ingon, pag binasigay ka mo, igsuon. No? Pag binasigay mo. Ato siya nga youth pastor kay wala na siya sa church, but ako gyapon siya gina-follow up. Ako gyapon siya ginakamusta. Nandun garo dili gyapon ko give up siya hangtod makabalik siya. And ala ko good no gyapon. There are many dagan gid kayo no yung mga kauban namo sa church sa una. In my experience, nga kauban nimo madasig kayo and then ni padulong din sa dili mo. Ipadulong dayon sa babae, lalaki, babae na sad, lalaki na sad, babae na sad. May mga panahon ginana, but we need to remind them also to this very day na kailangan nimo sila i-remind nga i-follow si Christ again. Follow Christ again. And kita man sa mismo maka-experience mo ka og discouragement. But kinsa ka ang gabahog sa mga tao na dili kasimba ug simbahan? Wala man. Ikaw, maayo ka na kay church. Ako, maayo ko kay kadua kong feeding sa isa ka Sunday. Ikaw, naa kay life group, naa kay kanang Sunday service. Na yung mga feeding nimo. Ba't ka to mga tao nagpalayo na sa Diyos? Wala ba? Ikaw ang ginatawag sa Diyos, pero bigso. I-encourage sila balik. Di ba? May kauban sa una, igsoon siya sa akong friend. And then, nasip niya ni parehas, piga-serve niya sa youth church. And, nawalan siya og pa, ng close kayo niya nga partner. Karon kay dili na ako siya magkita sa church kay katong time yung gihatag iyang bless. Then Australia me after. Ako dobi, saan man nimo? Ako iya diingon, mayong gyapon ng Dios, mayong gyapon ng Dios. And lo and behold, wala ko siya nakita sa church, pero kailangan gyapon i-follow up. Di ba? Kailangan gyapon i-follow up. So, this sermon is to remind us, that not just the mistakes nga atong gakabuhat sa matag adlaw ang mahimong hindrance sa pagpangalagad sa Dios, but there are things nga kailangan nimo buhaton when you commit mistakes. First, don't give up. Second, come to Jesus. Third is follow Him again. And in conclusion, Peter wrote the book of Acts, and in this book Peter became the first encourager sila. He encouraged the disciples because they were discouraged sa pila ka mga times. Years to. Did you know that? Pila ito tuig. Dili ito months. Years yapon ko. Nabot na sa point nga mga disipulo, ang ilang gipangbuhat before following Christ kay ilan ang gipangbuhat sa balik ng isda, ng ligya, tanan yun. But one guy who failed and came back to Christ. Kanisa siya, nag-encourage sila. To the point na ang kanyang mga disciples, nagbuhat na sila sa gusto ipagbuhat sa Diyos. There are a lot of things that's happening in our lives. And part of it is us committing mistakes. But this is what you must do. Feel sorry about it. Don't do it again. Third, turn back, go away from it, and last, follow Christ. Follow Christ.
So, in Philippians 3:13-14, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling you. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. That is the message ni Lord karon nga kaapon. Igsuon, forget the past. Forget the past and look forward to what lies ahead. And naku yung nakastorya ng pastor sa main. Dili pa kaya siya sikat mo kay paman niya siya pamilhan. Kani siya ka pastor ba when na ako siya 7 years na. And natingala ko nga gano'n ako na siyang ginabalway, ginatreat nga someone nga ginalook forward din ako nung may mo ko ginana someday. Na something siya gusto rin ako awado. Huwag ni siya isa. No. Kani siya matao kay dili siya give up. Every time may sulayan siya sa Diyos, kung na gusto may palampos ang Diyos, mura niyang ginaingon, na gusto ipatuon ng Diyos sa ako. Na gusto ipatuon sa akong Diyos. Karong nasadlay, nasa pagsulay. Na gusto ipatuon ng Diyos sa ako. And then, nakapumunta na ko siya, saan mo ginawa niya yung bande, yung sikreto. Nga si Kagmarayan, hangtod karon dili ka give up. Mura niya siya yung gingon. Treat your commitment to God as similar to the covenant of marriage. Treat your commitment to God as similar to the covenant of marriage. Ito bitong, till death do us part. Di ba? Ang difference lang yun, kung si Jesus, magawan mo, matay na ka. Di ba? But as you live, do not give up. No. Come to Jesus and follow Him. Because your commitment to Him must be similar to your commitment in marriage. Till death do us part. So, that is the answer sa atong title karon. Why me, Lord? Why me? Kaya gusto ni Lord makauban ka till death. Till death. Tapos siya gusto ipalampos sa mga igsuwa. Ano yung give up? Mga tao na broken, they will experience what you've experienced, but ikaw may mong asin mo kahayag silang kinabuhi. Amen. Amen. That concludes our message. Karon nga hapon. Hallelujah. Akong iyang tanan sa kagdong silang ulo. Ipiyaw silang mga bata. Father in heaven, we thank you for your message. We pray, Lord, na ikaw maghatag o Diyos sa aming clarity o Diyos. Father, we thank you for your goodness and your faithfulness. Salamat, Lord, kay ikaw wala ni give up sa mula. Kung kami sa Lord, dili ko give up sa iyo. Father, na may mga butang o Diyos na wala nakadalag himaya o Diyos sa iyo. We pray and we ask for forgiveness. And we declare, O Diyos, may mga kasiluanan ang mag-encourage, O Diyos, sa mga. That every day, Lord, mamuhat mi sa mga gusto ipabuhat sa amin. Help us, Lord, be with us. Guide us, Father. Everything we will do, Diyos, it is for you, Father. In Jesus' name, Amen.